sure better. Lumabas tayo at magkita-kita tayo ulit sa September 21. Mas malakas, mas marami. Maraming salamat po. Kaniling ko naman! Kaniling ko naman! Supuin malagunin! Supuin malagunin! Kaniling ko naman! At para sa ating ulit magbibigay ng mensahe ngayong umaga, ating ang tawagin ng ating pintig, Pilipinas po Pilipino, Francis Joseph Aquino C. Nararamdaman niyo ba ang kakaiba ng dating na pumabalot sa mga puso ng mga kababayan natin? Natin lahat, yung galit na naranasan natin, yung galit na gawang-gawa na sa katiwalian, sa korupsyon, sa kabastusan ng mga nasa poder. Mga kasama, ito na ata yung panahon. Ito na ata yung panahon kung saan sa wakas, magtatalikuran na natin yung katiwalian dito sa Pilipinas. Pagkatuloy na natin yung kwento ng korupsyon sa Pilipinas. Magkwento ko lang po, tatlong personalidad. Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, at allegedly bumabalik, si Jinggoy Estrada. Noong 2010, sabay-sabay silang tatlong tumakbong senador. Ang number 1 noon ay si Bong Revilla, ang number 2 si Jinggoy Estrada, at ang number 5 at si Juan Ponce Enrile. Pero ano ang nangyari since then? Nagkaroon ng scam, na police scam, nalaman ng taong bayan ang katotohanan, at pagdating ng 2019, sinipa si Juan Ponce Enrile ang taong bayan, sinipa Jinggoy Estrada, ngunit hindi tayo makapagseto dahil tinapang ng Administrasyon Duterte, sinama nila sa state si Bong Revilla, nakalusot siya ng 11, pero 4 milyong Pilipino ang tumalikod sa katiwalian niya. Noong 2022 naman, nagbabalik sa Jinggoy Estrada, tinapang ng team ng Marcos Duterte Unity, nakabalik sa government, pamilyong pa rin ang tumalikod sa kanya. Ano po ang patunay nito? Nagagalit ang Pilipino sa oras. May pakialam ang Pilipino, may bangal ang Pilipino, at ngayon, lumalabas na muli. Makikita natin, hindi lang sa social media, narinig natin sa radyo, pati FM radio, narinig ko yung upuan ulit, narinig natin sa mga kasama natin sa pang-araw-araw sa buhay. Kung ang sumama tayo sa katiwalian, ngayon, may chance na tayo na talikuran ng total yung katiwalian ng mga nasa poder. Kaya ang panawagan natin ay President Marcos, ang first thing ng parang kwenta ng tatay, buhay na ang Independent Commission. Ang panawagan sa ating Kongreso, huwag bigyan ng excuse sa batas ng Independent Commission para magkaroon ng buong panggalingan ng Kongreso para imbestigahan ang katiwalian. Ang panawagan po ng Presidente, mag-appoint siya ng mga taong may tagal upang pamuno sa komisyon ito. Pero mga kasama, ngayong umaga, sadya po, kung nandito po tayo sa National Shrine of Mary, atensya lang po sa pagbubula ng po ng mga nagsusunod. Pero sadya po na nandito po tayo ngayon, alam niyo po yung lyrics ng kanta. Ang joke ng Pilipino, mapayapang paraan ng pagbabago. Hinahanap ng mundo ang halimbawa ng Pilipinas. Yung damdamin na nararamdaman natin, yung galit na nararamdaman natin, hindi tayo nag-iisa sa mundo. Maraming nagagalit, marami na ang sukang-suka sa katiwalian. Pero tayo mga Pilipino, tayo yung nagpatunay na kaya natin makamit ang
pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ito ang halimbawa na kailangan ng mundo. Kapayapaan ang huwag natin kalimutan. Kapayapaan ang nagpapansin sa diktador, hindi karahatan. Kaya po ang panawagan natin sa September 21, 2 p.m. po, isang mapayapang pagkilos, pero isang galing na pagkilos, isang pagkilos na dinig-dinig sa kabayaan, dinig-dinig sa mga nasa poder at nananawagan ng justisya, ng katarungan, ng pananagutan. Maraming salamat po. Mabuhay ko tayo lahat. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Manabuni ang mga Pilipino! Manabuni! Manabuni ang mga Pilipino! Kaniling kurako! Tutuloy manabuni! Kaniling kurako! Tutuloy manabuni! Tutuloy manabuni! Kaniling kurako! Tutuloy manabuni! Kaniling kurako! Salamat salamat! Kulang manabuni! Salamat salamat! Di kulang manabuni! Salamat salamat! Di kulang manabuni! Di kulang manabuni! Mapawag na ako! Muli po ang ating panawagan, korupsyon at iwakasan. Simulan ang pananagutan dito sa ating bayan. Magsama-sama po tayo muli sa September 21 at abangan na po ang ating mga tintele at magsama-sama po tayo muli. Muli, maraming salamat mga pagkatanaw! Pagkulit ka na! At dito lang po natin, formal na isinasara ang ating programa ngayong umaga rin po. Pwede po ang mga taas sa pagkala ng Pilipinas at kasabang Matthew Silverio wala sa Student Learning Alliance of the Philippines. Maraming salamat sa mga kasama mula sa PNP, sa media at sa mga lumuhod dito sa ating kilos protesta. Mga kasama, bago tayo umalis, ibigay ang plano ng Pilipinas Pilipinas na kasama ulit, bulutin ang mga balat at iwanan ang EDSA Shrine ng malinis dahil hindi ang korupsyon. Abangan po ang ating mga announcement sa ating Pilipinas official Facebook page.